Hindi pa rin nagkasundo ang Golden State Warriors at ang Utah Jazz sa isang trade na nag-uugnay kay Lauri Markkanen, at dito sa mga batang manlalaro ng Warriors na sina Jonathan Kuminga at itong si Brandon Podziemski. Naging mainit ang dalawang panig na ito sa pag-uusap patungkol sa trade at mapahanggang ngayon ay wala pa ring linaw kung ano talaga ang mangyayari, walang malinaw na indikasyon kung ipagpapalit o hindi ng Utah si Markkanen, tila interesado nga ang Warriors na ipares ang star forward kay Stephen Curry. Naiulat na hindi gustong mag-alok ng alinman tulad ni Jonathan Kuminga o Brandon Podziemski sa puntong ito. Sa isang bagong ulat mula sa NBA insider na si Mark Stein sa pamamagitan ng kanyang Substack, iniulat na ang kasalukuyang alok ng Golden State sa Utah ay hindi naglalaman ng alinman kay Kuminga o Podziemski, ngunit ang koponan ay mas handang makipaghiwalay kay Kuminga sa isang blockbuster trade lamang. Gayunpaman mayroon ding lumalagong paniniwala sa buong liga na mas handang ilipat ng Warriors si Jonathan Kuminga sa isang Markkanen trade o anumang big swing deal kaysa kay Brandon Podziemski. Dapat tandaan na ang mga alok ng Golden State para kay Lauri Markkanen ay nakasentro sa isang pakete na nagtatampok kay Moses Moody at draft ng kabayaran ng hindi kasama si Podziemski o si Kuminga. Nasa ilalim ng Warriors itong si Brandon Podziemski nang mas matagal kaysa kay Kuminga. Nakatakdang tamaan ni Kuminga ang restricted free agency pagkatapos ng susunod na season, habang hindi papasok si Podziemski sa restricted free agency hanggang matapos ang 2026 hanggang 2027 season. Nangangahulugan ito kung kailangang pumili ng Golden State sa pagitan ng isama ang isa o ang isa sa isang blockbuster trade, dapat pag-isipan talaga ng Golden State Warriors ang kanilang hakbang na nakaugnay sa Utah Jazz sa isang Lauri Markkanen trade. Habang pinatunayan naman ni Bronny James sa lahat na kaya niya makipagsabayan, pinatatag niya ang kanyang sarili sa laro hanggang sa naging mabuting resulta ito. Sa una makikita na nahihirapan itong si Bronny sa kanyang laro na unang sabak niya sa NBA Summer League, at marami pa nga nagsasabi na hindi siya pang NBA player. At isa nga na nagbitaw ng salita itong batang OKC Thunder star na si Chet Holmgren na paniwala na si Bronny James ay hindi isang NBA player. Alam ng marami na ang naniniwalang hindi pa handa si Bronny James para sa NBA. Kamakailan nga ay pinagsalitaan pa siya ni Jaylen Brown ng hindi maganda. Dinala ni Bronny James sa aksyon ng Summer League. Ang Los Angeles Lakers rookie ay nasa gitna ng entablado sa bawat pagliko, na lumikha ng isang electric viewing experience sa bahay at sa personal. Matapos ang pakikibaka sa karamihan ng unang 5 laro ng Lakers sa Summer League, sinisimula ni Bronny James na pagsamahin ang mga piraso at patahimikin ang kanyang mga kritiko. Nang wala sa lineup ang star rookie na si Dalton Neck, si Bronny ay lumaki at tinulungan si Colin Castleton na pangunahan ang Lakers sa kanilang unang panalo sa Summer League. Nagtapos si Bronny James na may 12 points at steal sa loob ng 24 minutes, na nag-shot ng 5 sa out of 11 mula sa field at 2 sa out of 5 mula sa 3-point shot. Sa susunod na palabas dinala ulit ni Bronny James ang kanyang laro sa ibang antas sa pamamagitan ng pagpuno sa stat sheet ng 13 points, 5 rebound, 3 assist, 2 block, at isang 3-point field goal na ginawa.